Pangalawa, fear the danger of excess. Kaibigan, napag-usapan natin kanina yung middle ground, yung sapat o sakto lang. Pero aminin natin, minsan naisip natin, Lord, okay lang naman kahit sumobra Kaya ko namang i-handle yan. Mas maganda nga kung sobra-sobra, di ba? Akala kasi natin, ang kasaganaan ay laging blessing. Pero alam mo, si Agur, puno ng wisdom. Nakita niya na may nakakatakot na trap kapag nasobrahan ka sa yaman. Sabi ni Agur sa Proverbs 39, baka ako'y mabusog at itakwil kita at sabihin ko, sino ang Panginoon? Wow! Kaibigan, ang danger of excess ay spiritual amnesia o pagkalimot sa Diyos na dulot ng sobrang kabusugan o kasaganaan. Ito yung punto na dahil wala ka ng kailangan, akala mo wala ka na ring Diyos na kailangan mo. Isipin mo ito, parang isang batang nawawala sa mall, may isang bata na namasyal sa malaking shopping center, kasama magulang niya. Kaya lang, sa sobrang laki ng mall at dami ng tao, nakahiwalay sila, nawala yung bata. Siyempre, taranta yung mga magulang, iyak sila ng iyak. Takbo dito, takbo doon, pinatawag sa guard, paki-page nga po yung anak namin, nawawala. Alam mo, nahanap naman agad ng security guard yung bata. Dinala siya sa opisina ng mga guard habang hinihintay ang parents. Tapos para tumigil ang bata sa pag-iyak, binigyan siya ng isang napakalaking ice cream na nasa cone. Takot, tuwan-tuwa yung bata. Kain siya ng kain. Nakangiti, ang sarap ng ice cream. Nung dumating yung mga magulang niya sa opisina, pawis na pawis sila. Umiiyak at niyakap yung bata ng mahigpit. Alam niyo nangyari? Biglang umiyak yung bata. And then nagulat yung guard. Sabi ng guard, grabe. Parang hindi niya alam na nawawala siya hanggat hindi siya nahanap kasi busy siya sa pagkain ng ice cream. Kaibigan, ganyan na nangyayari sa atin kapag excess o sobra-sobra ang yaman. Yung ice cream yan ng pera, tagumpay, gadgets, karangyaan. Sa sobrang sarap ng buhay, sa sobrang enjoy natin sa ice cream ng mundo, hindi natin namamalayan na nawawala na pala tayo. Hiwalay na pala tayo sa Diyos. Ganyan si Zacchaeus sa Bible. Bago siya nakilala ng Panginoong Yesus, mayaman siya, powerful. Nasa kanya na lahat ng ice cream na gusto niya. Pero naliligaw siya. Hindi niya alam na kailangan niya ng Savior hanggat hindi siya tinawag ng Panginoong Yesus. Kaibigan, ito yung panganib. Ang yaman ay pwedeng maging painkiller. Tinatanggal nito ang sakit. Kaya akala mo okay ka. Manhid ka na pero hindi mo alam. May cancer ka na pala sa kaluluwa. Maraming tao ay lumapit sa Diyos. Pero hindi nila alam na kailangan nila ang Panginoong Yesus. Akala nila, hindi nila kailangan ng Diyos kasi busog na busog sila. Kaya sinabi ni Agur, baka itakwil kita, Lord. Sa Hebrew, ang salita ay kahas. Ibig sabihin ay to deny o magkaila. Kaibigan, hindi ito yung galit ka sa Diyos. Kundi ang ibig sabihin nito ay kinalimutan mo siya. Itatanong mo, sino ba si Yahweh? Ito ay tanong ng kayabangan. Parang sinasabi mo, sino siya para utusan ako? Hawak ko ang mundo ko. Ako boss dito. Kaya nga, sabi ni Albert Barnes, the evil of riches is that they lead men to a false standard of duty. And so, to do that, forgetfulness of God. Alam mo kaibigan, hindi lang pagkalimot ang panganib ng excess. May mas matindi pa. Ang sobrang yaman, kung hindi tayo maingat, alam mo, nagiging patibong o trap. May isang kilalang author na nagkwento ng karanasan niya sa Niagara Falls. Ang Niagara Falls ay isang napakalaki at napakalakas na waterfalls. Isang araw, panahon ng winter o taglamig, ang tubig sa ilog papunta sa falls ay puno ng malalaking tipak ng yelo. Tapos, sa loob ng mga yelong yon, naku, may mga patay na isda na naka-freeze na doon sa loob ng yelo. Tapos, inaanod na sila papunta na doon sa falls. Now, napansin ng author na ang daming mga ibon, mga seagulls na nakatungtong sa mga yelo na yon. Habang umaagos ito sa ilog, naku, tuwan-tuwa yung mga ibon. Grabe, libreng pagkain. Tutukain lang nila at babasagin ang yelo at makukuha na nila ang isda sa mga yelo. Habang palapit ng palapit yung yelo sa bangin ng waterfalls, kampante lang yung mga ibon. Siguro inisip nila, kaya ko lumipad anytime, malakas ang pakpak ko. Sulitin ko muna tong pagkain. Isang ibon ang pinanood ng author. Sige, ang kain niya. Enjoy na enjoy sa excess o dami ng pagkain. Nung nasa bingit na ng falls ang yelo
Ibinuka na nung ibon ang malalaki niyang pakpak para lumipad. Pero walang nangyari. Pumalag-palag siya. Pinagpag niya ang pakpak niya ng buong lakas. Pero hindi siya makaalis. Bakit? Dahil sa tagal niyang nakatungtong sa yelo. Habang kumakain, na-freeze na pala ang mga kuko niya sa yelo at dumikit na ito ng tuluyan. At dahil huli na ang lahat, kasamang nahulog ang ibon sa napakalalim at napakalakas na waterfalls. Namatay siya. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil masyado siyang kumapit sa pagkain ng matagal. Mga kaibigan, ganito yung sinasabi ng Colossians 3:2. Set your minds on things above, not on earthly things. Ang excess o sobrang yaman, parang yung isda sa yelo. Masarap, nakaka-enjoy. Pero kung hindi tayo maingat, kung hindi natin siniset yung mind natin sa taas, matatrap tayo. Habang nag-e-enjoy tayo, unti-unti na palang nade-develop ang puso natin na dumikit sa mundo. Naninigas na pala ang mga claws natin. Akala natin kaya nating bitawan ng pera anytime. Sinasabi natin, Lord, love pa rin naman kita. Pera lang to. Pero kapag tinawag ka na ni Lord na mag-sacrifice, kapag sinabi ni Lord na iwan mo yan at sumunod ka sa akin, doon mo marirealize, hindi ka na makalipad. Nakaglue na ang puso mo sa yaman. Kaibigan, ang blessing, kapag minahal mo ng higit sa nagbigay sa'yo, nagiging sumpayan. Ang mga magagandang bagay dito sa mundo ay parang trap na nagiging sobrang attached tayo dito nang hindi natin namamalayan. Sabi nga ni Matthew Henry, when we consider how those who have abundance are prone to abuse the gift, Agor's prayer will ever be found a wise one. Tama naman siya. Kaya nga, tanungin natin ang sarili. Ako ba yung batang may ice cream na hindi alam na nawawala na? Ako ba yung ibon na masyado nang dikit sa isda ng mundong ito? So, ang tanong, paano natin lalabanan ang danger of excess at may iwasang manigas ang puso natin sa yaman? Una, practice aggressive giving. Maging mapagbigay, itong anti-freeze para sa puso. Kapag pinagpala ka ng sobra, wag mong itaas ang standard of living mo. Mas magandang kotse, mas malaking bahay. Sa halip, itaas mo ang standard of giving mo. Every time you give, you are flexing your wings. You are telling your money, hindi ako nakadikit sa'yo, hindi kita boss, kundi alipin lang kita para sa gawain ng Diyos. Instrumento lang kita para mapapurihan ko ang Diyos sa buhay ko. At magamit ko ito para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Sabi sa Mateo 6:20, sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Pangalawa, regular dependence checks. Ano yung regular dependence checks? Tanungin natin ang sarili. Kung mawala ang trabaho ko bukas, guguho na ba ang mundo ko? Kung ang sagot mo ay oo, baka sa trabaho ka nakakapit, kaibigan, at hindi sa Diyos. Tingnan mo, sabi, Proverbs 11:28, malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman. Ito yung mga nakakapit sa kanyang yaman. Kaibigan, sa Diyos ka magtiwala at hindi sa yaman upang hindi ka mapahamak. Pangatlo, acknowledge God daily. Bago mo gastusin ang piso mo, sabihin mo, Lord, sa'yo po ito. Acknowledge God. Paano ko ito gagamitin para sa iyo? Alam mo, kapag hawak natin ng pera, nakakaramdam tayo ng power. Pakiramdam natin, boss ako, kaya kong bilhin ito. Ito ang delikado, kaibigan. Kasi dito nagsisimula ang pagkalimot sa Diyos. Kaya ang practice ng acknowledge God daily ay ang paglipat ng mindset mula sa pagiging owner papunta sa pagiging manager. Hindi sa atin yan. Manager lang tayo. Kaya nga, bago mo iswipe ang card mo, bago mo i-click ang checkout sa Shopee o Lazada, o bago mo iabot ang bayad sa cashier, huminto ka muna ng 1 segundo. Tingnan mo yung bibilhin mo. Tingnan mo yung presyo. Tapos kausapin mo yung tunay na boss. Sabihin mo, Lord, manager lang po ako. Kayo ang may-ari ng wallet na ito. Approve po ba sa inyo ang paggastos na ito? Bakit kailangan ito? Kasi hindi ka pwedeng maging Christian pag linggo tapos atheist sa paggastos. Tama ba? Maraming kasi sa atin, praise the Lord sa church. Pero pagdating sa mall, may money, may rules.
No. Ang bawat piso ay galing sa Kanya. So, every spending decision is a spiritual decision. Kaya ipag-pray mo, sasabihin mo, kung bibili ka ng pagkain para sa pamilya, kaya mo bang sabihin, Lord, sa'yo ito. Salamat po sa pagkain. Kapag kaya mo ipag-pray, sige, bilhin mo. Kung manlilibre ka ng kaibigan para i-encourage siya, kaya mong sabihin, Lord, sa'yo ito. Gagamitin ko po para makapag-counsel ako sa kanya at makapagbahagi ng kaligtasan. Kapag kaya mo ipag-pray yan, sige, bilhin mo. Pero kung bibili ka ng isang bagay na alam mong luho lang, o magsusugal ka, o gagastusin mo sa bisyo, subukan mo sabihin, Lord, sa'yo ito. Itataya ako sa loto. O Lord, sa'yo ito, iinumin ko hanggang malasing ako. Diba, hindi mo masabi, hindi mo mapag-pray, hindi mo masikmura, hindi mo kayang idikit ang pangalan ni Lord sa bagay na walang kabuluhan. Kung hindi mo kayang i-offer kay Lord ang bibilhin mo, wag mo bilhin. Ibig sabihin, excess na yan. Ibig sabihin, papunta ka na sa danger zone. Kaya sa tuwing gagastusin mo ang piso mo na may paalam kay Lord, pinapatay mo yung pride sa puso mo. Sinasabi mo sa sarili mo, wala po akong pagmamay-ari, Lord. Sa'yo po galing ito. Kaibigan, sa susunod na bibili ka, kahit kape lang, o magbabayad ng kuryente, bulong mo kay Lord, Lord, your money, your glory. Yan ang secret para hindi dumikit ang puso mo sa yaman. Kahit gaano pa kalaki ang laman ng bank account mo, alam mo, safe ka. Kaibigan, God is not against rich people. Abraham was rich. David was rich. Pero against ang Diyos kapag ang yaman na ang nagmamay-ari sa'yo. Kung ikaw ngayon ay nasa posisyon na sagana, ay mag-ingat ka, kaibigan. Baka yung blessing ay nagiging curse na dahil inilalayo ka nito sa prayer closet mo. May nagsabi, the most dangerous place to be is not in the valley of need, but on the mountain top of self-sufficiency without God. Kaya kung nararamdaman mo na parang frozen na ang puso mo, na mas mahalaga na ang trabaho kaysa kay Lord, walang patid yung trabaho mo, palagi kang overtime, na ayaw mo nang bumitaw sa material things, kaibigan, magsisi ka, repent, nakakalimutan mo na ang Diyos. Huwag mong hintayin mahulog ka sa bangin, bumalik ka sa paanan niya, sabihin mo, Lord, tunawin mo ang yelo sa puso ko, ikaw lang kailangan ko. Lahat ng ito ay basura kung wala ka. Protect your heart. Fear the excess that leads to forgetting God.